magsisimula na sa ating gawain. Sa pasimula nga po, inaanyayahan ko ang lahat na magsitayo. I-welcome po natin ang isa't isa at pamumunahan po tayo ni Sister Sonia at na Praise and Worship Team para po sa ating opening prayer. Ay, sorry. Opening. Maging sa kahit man kahit may nanarama.
Lourdes Palma, February 23. Sister Nicole Bumandag, 24. Brother Jake Soriano, 25. Sister Sonia Salazar, 26. Sister Rhea Peñano, 26. Sister Delcy Marie Sandagon, 28. Patingin nga po natin sila. Tunay pong nakakakabasa na. Hallelujah. Nilatawag mo muna po ang Pastor Cesar para po ipag-pray ang ating mga birthday. Gusto ko lang pong linawin, February 25 po, ang birthday ni Sister Sonia at ni Sister Rhea. At si Al Greg po ay ngayon din. Ba't ba hindi nakatala si Al Greg? So, tinatawagan ko mo mga birthday. Hallelujah. Tayo ay manalangin sa Panginoon. Pasalamat natin ang mga kapatid natin na nagdaraos at nagdaraos ng karoon. Amang banal sa umaga po ito, narito po ang aming mga kapatid mula sa mga anak, si Nicole, si Sonia, Panginoon, si Benedict, si Tadeya, si Algreg, at si Cherry, Panginoon. Amang banal sa umaga ito, Panginoon, kami nakikigalak sa kabutihan at katapatan niyo kung paano sila'y iniingatan at sinasamahan niyo, lalo higit dinaragdagan ang kanilang mga kaarawan. Amang banal, ang dalangin namin, pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay. Ang mga taon na patuloy niyo po pinagkakaloob ay tulungan niyo po sila na magamit ito sa paglilingkod at pagsamba sa inyo, Panginoon. Kaya dalangin namin, pagpalain niyo po ang kanilang buhay, dagdagan pa ng maraming mga taon. Sa mga taon to, yun, Panginoon, ay kayo po yung magpala at patuloy na humawak sa kanila. Ang basbas at pagpapala niyo, igawad niyo po sa aming mga kapatid na ito sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat ay masabi natin. Tayo po'y tumayo, lahat at masama po natin ang salita ng Diyos. Sa aklat po ng Marcos, chapter 1, verse 33 mo na po hanggang 36. Marcos chapter 1, verse 35 pala. 35 po hanggang 36. Hanggang 36. Ganito po ang sinasabi. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Verse 36. Hinanap siya ni Simon at ang mga kasama nito. At nang matagpuan siya ay sinabi nila, hinahanap ko kayo ng mga tao. Pagpalaan ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po'y manalangin.
dakilang Diyos na napakabuti po sa lahat. Muli, sa oras na ito, niluluwalhati po namin kayo at lubos na pinasasalamatan. Dahil napakabilis po ng panahon. At sa oras na ito muli ay narito po kami upang makinig muli ng inyong salita. Na ang salitang ito ay patuloy na mangusap ka sa bawat isa sa amin. At ihanda mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming kaisipan, punuin niyo kami ng inyong salita. At hindi lamang yon, kundi ihanda mo kami na ibuhos sa amin ang inyong presensya. Maraming pong salamat. Tagong po lamang ang inyong abang lingkod, kayo ang mataas, kayo ang mapatangalan. Sa pangalan ni Jesus, kung aming dalangin. Amen. Ang sarap, ano? Kapag ka ang isang anak ay laging hinahanap ang kanyang ina, ay magpasalamat ka dahil mahal ka ng iyong anak. Kapag ka ang anak ay hindi man lang marunong pumansin sa kanyang ina at sa kanyang ama, magtaka ka na. No? Magtaka na po tayo. Bakit? Parang itong anak ko ay hindi man lang marunong mag-I love you sa akin. Hindi man lang marunong ito na magmalasakit sa akin. Pero yung anak ko na laging buntot ng buntot sa kanyang ina, minsan ang ginagawa ng ina, pinagtataguan na. Alam mo? Pinagtataguan na ang kanyang anak at hingi ng pera. Kaya pala siya hinahabol. Hinihuli siya ng hindi niya pera at bili siya ng bili sa tindahan. Pero ganun pa man, ay makikita po yung kanyang pagmamahal sa kanyang ina. Sa amin po, si Joyce at si Keisha, pag nawala ang mami niya sa kanilang paningin, agad-agad ay sasabihin, Inay, nasaan si mami? Ay ewan ko kung nasaan ang mami mo. So, nakikita ko po yung pagmamahal ng mga batang ito sa kanilang mga magulang. At hindi lamang doon natatapos, doon sa maliit ka pa lang, doon mo palang aalalahanin ng iyong magulang. Kaya makikita po natin sa Facebook bago ka daw maglibre sa iba, bago mo ilibre ang iyong girlfriend, ilibre ang boyfriend mo, unahin mo muna daw si nanay at si tatay. Amen po? Amen. Bakit? Kasi yun ang unang nagmahal sa iyo Yun ang nag-alaga sa iyo. Kaya, dapat yun muna ang ililibre mo. Hindi mo ba nakakagala? At kung pwede na, yung unang sweldo mo, ay ibigay mo sa kanya ng buong-buo. Amen. Ang dami nag-amen. Totoo po yun. Kaya, makakakita ka rin ng 10 girlfriend, makakakita ka ng 10 boyfriend, pero ang isang ina at isang ama ay iisa lang yan. Kaya unahin mo muna yun. Unahin mo muna natin yung ating mga magulang para po bagong ibang tao. Hindi po ba napakasarap po naman na maramdaman ng magulang na itong aking anak. Naalala ko ang Pastor Cesar kagabi, okay kayo nila kayo sa likod. Bago kami makapagpatapos ng anak, ay katakot-takot na hirap ang aming naranasan. Siya po ay maghahakot ng 50 sakong feeds o kasama na din ang bigas. Ang masakit po nito, mga kapatid, pagdadaan namin po sa Tagaytay, ako yung na naman palagi, malapit na sa Jollibee. Eh, hindi pwedeng kumain. Sabi niya pwede, yung na lang, yung ice cream na nasa apa, bumaba ka at bumili ka. Ako naman sumunod din. Sumusunod ako dahil uhaw na Gusto ko rin makatikim ng ice cream. At doon sa bagay ngayon, nakita ko po na kami ay talagang nagtiis para lamang mapagtapos ang aming mga anak. At talaga kong naalala ko si Jasil, ayaw ko mag-emotional Pag uuwi galing Maynila, may dalang basyo ng sito. Sabi ko, hindi ko pa natin magmamit. Hindi ko pa natin namin. Gusto namin makabili ng gano'n, pero dahil nga sa kagustuhan namin, sila ay mapagtapos. Nagtitiis po kami talaga. Kaya yung magulang, mahalin po natin
mga anak. Yung pagmamahal, huwag mo na yung girlfriend ang inyong i-treat. Kailangan mo na i-treat niyo muna ang inyong mga magulang. Bakit? Kasi ako'y naniniwala, habang sila'y kumakain, sila po ay nasisihan. At naalala ko, meron pong mag-asawa na nag-usap ng ganito. Ang sabi ng asawa sa kanyang asawang lalaki, pwede bang yung unang minahal mong babae, yun muna ang ilibre mo? Sabi naman ng lalaki, sino yun? Yung nanay mo. Bigyan mo siya ng pagpapahalaga. At hindi ako kasama ha, yung nanay mo, kayo lang dalawa ang mag-date. So natuwa naman po yung lalaki dahil pinaubaya ng babaeng ito na mag-date yung mag-ina. At di naman pala alam ng lalaki na tuwang-tuwa pala yung nanay na i-date siya ng kanyang anak. Sabi niya, nanay, kumain ka ng marami, sige, kainin mo yung gusto mo at ililibre kita. Tuwa-tuwa, nag-uusap yung mag-ina. Then, tapos, ang sabi ng nanay, bago sila maghiwalay, sabi ng nanay, alam mo anak, ako naman na maglilibre sa iyo isang araw. Kasama mo naman yung asawa mo, yung pangalawang minamahal mo. Una, siyempre, magulang, di ba? Bukod yun sa Panginoon. Ngayon, noong ako na ang bahala, bayad na yun, babayaran mo na sa restaurant ang kakainin yung mag-asawa. At dumating yung pagkakataon, yung takda ng araw ng kanilang pag-date ng mag-asawa. Naanuhan na lang ng kanyang ina, ng anak, oras na siya ay namatay. So ang pinag-peace ng anak at sabi niya, salamat dahil na-date ko ang aking ina. Mga kapatid, huwag namang mahuli ang lahat na hindi nyo bigyan ng pagpapahalaga ang ating mga magulang. Hindi po ito araw ng ina ko. Ito po yung pagmamahal na kailangan sabi dito. Dito po sa Marcos, balik po tayo sa ating pinag-aaralan. Atin mo nang umpisahan po sa 57. Dinala si Jesus na nga dumakip sa kanya sa bahay ni Caiphas. At ang pinakapurong punong pari doon, nakakatipon ang mga pinuno ng bayan. Verse 58, sumunod si Pedro, ngunit hindi gaanong lumalapit. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong sacerdote, pumasok siya sa bakuran at naupo sa patio kasama ng mga bantay. Nais niyang makita kung ano ang mangyayari. Tingnan po natin. Sumunod si Pedro, kaya lang, natatakot pa din. Diba? Ganun din tayo. Pag sumunod tayo sa Panginoon, nakakatakot mapagsabihan ng mga kapwa natin. Ano? Lalo na po yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. O, bakit ka punta sa gawain? O, bakit kasama na sama sa mga born again? O, bakit ikaw ba ay nag-hallelujah na rin? Parang hindi ka pinapakiramdam mo pa, kaya ko na ba talaga? Kaya ko na bang magdala ng Bible? Kaya ko na bang sabihin na ako ay mananampalataya na? At naalala ko nung ako po'y dalaga, sa amin po kasi sa sila, napakadaming magkukusig. Pagka gusto mong mag-dress na ganito, doon ka na magsusuot ng damit sa iyong katabi lang po ng aming kapatid yun. Magdadala ako ng dress, magdadala ako ng sandals, sa kapihan pa ako dadaan. Parang nakakatakot naman ang ganito. Sa ayaw mo lamang na mausig. Dahil ayaw mong ikaw ay mapagbigaan, na ikaw ay born again. At hindi lang yung katakot na ano yung aming simbahan, lagi nang binabato yun. Pag nagagawain namin, lagapa ka ng aming mga bubong. Ang tindihan.
Jesus, kung kayo yun, ako, huwag ka naman born again. O, diba? Pero salamat sa Diyos na pagtagumpayan po namin. Nakakatuwa talaga ang Panginoon. Ang sarap pumuntot sa mga gawain ng Panginoon. Mga kapatid, bumuntot tayo ng bumuntot sa gawain ng Panginoon. Katulad ni Pedro, kahit malayo, tinitingnan niya ka, ano yung mangyayari sa Panginoon? Ano ba yung gagawin sa Panginoon? Ang isang maganda sa kanya ay nandun pa rin yung kanyang pagmamalasakit sa Panginoon. At hindi lamang yun, ang bibigan ng marinig niyang nabuhay si Jesus. Luke chapter 24 verse 12. Tingnan po natin. Luke chapter 24 verse 12. Ang sabi mo dito, basahin mo na po natin sa verse 8. Naalala ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus nung una, kaya tumuwi sila at sinalaysay nila sa 11 at sa iba pa nilang kasamahan ang buong pangyayari. Ang mga babae ito'y sina Maria Magdalena, Juana at Maria na ina ni Santiago. Sila ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita sa mga apostol. Verse 11. Akala ng mga apostol ay kahibangan lamang ang kanilang sinasabi, kaya ayaw nilang paniwalaan ang mga kababaihan. Verse 12. Ngunit tumayo si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumuko siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga telang lino na pinambalot kay Jesus, kaya tumuwi siyang nagtatakang sa nangyari. Ano po ang ginawa ni Pedro? Tumakbo siya. Tinignan niya yung libingan kung naandoon ang Panginoon. So, ang sarap po na mayroon kang palaging kaugnayan sa Diyos. At alam mo na yung ano nangyayari talaga sa Panginoon. Yung iba, walang pakialam. Di ba? Pero kung mahilig ka pakialam, ano na kaya? Ano na kaya nangyayari sa mga kapatid? Sila ba'y nagpapatuloy pa o hindi na? At hindi lamang yun, yung katangian niya, nilangoy niya ang dagat sa pagmamadaling makita at mapalapit kay Jesus. John chapter 21 verse 7. Si Pedro po ang pinag-uusapan natin ngayon po. Ayan. John chapter 21 verse 27. Sabi mo doon, sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon iyon, nagsuot siya ng damit dahil siya lumusong sa tubig. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Makikita po natin yung pagiging pagtagumpayan niyo po yun. Matthew chapter 14, verse 28, 29. Ang sabi po dito sa chapter 14, verse 28 to 29. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, papuntahin mo ako dyan. Sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Mula sa bangkay, lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Ito po yung karanasan ni Pedro na kung sa ngayon, hindi natin ito talaga mahihiling sa Diyos. Yung paglakad. Pero pinakita ng Panginoon kay Pedro na kaya niyang gumawa ng himala. Kaya niyang palakarin kung mayroong pananampalataya. Mga kapatid, hindi laging tama ang sinasabi ni Pedro, Ngunit lagi naman niyang hinahanap ang presensya.
umagang ito, ano po? Ang sarap pong makatagpo ang Panginoon. Sa bawat pagpunta natin sa gawain ng Diyos, ang sarap maranasan ang presensya ng Diyos. Ngayong umaga, ano po? Ang sabi doon, dahil dito palagi niyang nakakatagpo ang Panginoon at higit siyang lumago bilang isang tapat na alagad. Tayo po pala, pagka tayo ay interesado na umattend ng gawain ng Panginoon, lalago po tayo. Sino man ang itayo ng Diyos sa pulpitong ito man ay mahusay, di mahusay, marunong o marunong, di marunong, ako'y naniniwala, babasbasan ng Diyos ang kanyang mga labi. Ang mga labi ng lingkod na ito upang meron tayong mensahe na matanggap mula sa Panginoon. Amen po? Kaya huwag tayo magsawa na makinig ng salita ng Diyos. Sino man yan? May pinag-aralan man yan o wala? Pag tinayo siya ng Panginoon, ako'y naniniwala yung kapangyarihan ng Espiritu Santo ay siyang kumikilos sa bawat isa sa atin. O, kailangan natin talaga meron mahusay, marunong. Pero ako'y naniniwala, mas marunong ang Panginoon sa buhay natin. Kagabi ako po ay umaawit sa Diyos. Habang ako'y umaawit, palihim lang ang awit kasi karami ko po ang aking asawa ayaw ko siya ma-ignore. Kung hindi nararamdaman ng inyong presensya, magpakahirap po kayo sa akin ngayong umaga, O Diyos. Hallelujah. Sige po, makiusap tayo sa Panginoon. Yes, Lord. Sa mga nangangailangan po, nakapangyarihan ng Panginoon. Sige po, hansanin niyo yung sarili. Hallelujah! Viva!